Pugog! Pugog! Look oh, bobas! Madaling araw na nga ito at dadaanan na nga namin ang aking pamilya dito sa Nangka. Nung na-pick up ko na nga sila, nag-stop over nga kami dito sa Genesis dahil nga bibili kami ng pandesal. After nga kumain ng mga person, talaga namang tulog talaga sila sa biyahe. Pero sanay na nga kami ni Maui dahil nga every time na babiyahe kami ng long ride, kaming dalawa nga lang talaga ang gising at saka si Papa. Kinalong ko nga si Boba dito nung may araw na dahil nga nagpapalambing. Akala mo naman talaga baby ang batang ito. Bata nga ba talaga? Pero naman talagang baby nga namin yan, si Boba. Napa-stop over nga kami dito pero pinagsisisihan namin nag-stop over kami dahil nga hindi masarap ang pagkain. Akalain mong yung lugaw overload nila talaga namang lugaw na parang kumain ay may sakit. Dumating na nga kami dito sa nirentahan naming resort pero hindi pa nga kami mag-check-in dahil kami nga ay mag-floating cottage muna. By the way, ito nga palang nirentahan namin ay dito nga yan sa Calatagan, Batangas dahil nga birthday ng ating tita, which is si Tita Mona, at kinabukasan nga ang kanyang 50th birthday at dito nga namin siya i-celebrate. Ito nga yung resort na inarkila namin, 5 minutes away nga lang ito sa dagat. And ito nga ang property, yung aming nirentahan na isang buong bahay at kami nga lang na family. Pero nung dumating nga kami, meron pa nga ibang naka-check-in. Pero 7 AM na nga ito, mag-floating cottage muna nga kami. Nandito na nga ang family basya, ang kit-kit nga at ang ganda-ganda nga nitong si Naisha, pero naman napakasungit nga pag hindi kanya kilala. Papunta na nga kami nito sa may dagat kung saan nga kami sasakay ng floating cottage. From the resort nga, maglalakad ka nga ng mga 5 minutes, pero saglit lang din naman to dahil nga marami naman kami naglalakad. Oops, hindi pa ito yung dagat na paliliguan namin ha. Hindi nga kompleto ang family basya dito dahil nga yung iba kong mga pinsan ay may mga trabaho at hindi nga nakapag-leave. Sana sa susunod na magpa-family outing nga kami ay sana nga makompleto nga. Dahil baka sa susunod nakita na nga namin sa family reunion na nga which is sa January 1, 2027. Kasama nga namin si Boba dito at kasama nga rin nila Tita Mona, si Kenny, ang kanilang alagang aso. Hindi yan yung aso ha. Sadyang nakatulog na nga yung aming driver pero talaga naman nung nakita na yung alak talaga namang napabangon siya. At kainuman na nga niya dyan si Kuya at itong mga bata talaga namang naligo na. Pero itong si Boba, binauna na nga namin siya ng salmabida niya na galing nga ito kay Tita Joy niya na binigay sa amin nung December, yung aking kaibigan na si Joy ha. Pero ang nakakatawa nga dito kay Boba, takot nga talaga siya sa tubig kahit sa dagat at swimming pool. Napabili nga sila tita ng isda, hindi ko nga alam kung anong tawag pero napakasarap niya lalo na yung lamang loob pati yung tiyan. Ang lasa niya nga yung parang sa balot. Ito nga si Jubel, siya nga ang taga-iihaw ng aming liempo at iba pang iihawin. And si Tito na nga sana yung mag-iihaw nitong isda kaso hindi nga magbaga yung uling. Kaya naman si Jubel lang nga ang nagrekta na mag-ihaw nito. Habang sina tita at mama na nga yung nag-aasikaso ng pagkain naming lahat. Talaga namang marami na namang makakain ng lahat dahil nga talaga namang nagtampisaw na nga ang mga bata. And sila Maui nga, si Sai at pati si Terdy ay babalik nga sa Pangpang which is sa resort. Dahil nga yung kukunin nila yung speaker pati na nga rin yung kanin na naiwan namin sa resort. Hindi nga lang kung floating cottage ang aming nirentahan pati na nga rin itong kayak para naman mag-enjoy yung mga bata at meron silang mga activities. Itong mga bata na ito mga anak na nga ng mga pinsan ko pati na nga rin si Miriam. So mga pamangkin sa pinsan ko na nga yan pati si Miriam na anak ng kapatid ko. Nakakatuwa nga lang, sabay-sabay nga silang lumalaki. Nakaluto at nakaprepare na nga yung pagkain kaya naman sabay-sabay na nga kumain ng mga person. Si Jubel talaga ang pinakamasipag sa amin pagdating nga sa pagluluto kasi dati ako. Dahil 2 cottage nga yung aming nirentahan, nandito nga kami sa kabila kasama namin kumain si Gavin Nice na napakapogi. And si Papa na nga yung nagkalong dito kay Naisha pero mati kinuha niya yan ng tulog dahil hindi nga yan sasama kahit kanino. Syempre pagtapos niyang kumain talaga namang mapapainom ka nga. At umaura-aura na nga dito yung nanay ko. Nandito na nga kami sa area na pwede ka na nga mag-free diving. Nalulungkot nga ako dahil hindi ko na nga talaga kayang maluigo sa malalim dahil hindi na nga kaya ng katawan ko dahil napakataba ko na nga mga auntie.
Dati kaya ko pang tumalon-talon pero yung pag-angat ko nga dito from the dagat to cottage hindi ko na nga mabuhat yung katawan ko. Talaga namang nakakatuwa dahil nga yung family ko ay enjoy nga. Makikita mo na napakalinis nga nitong dagat at matatawag mo talagang Little Boracay. Pero sabi ko nga sayang at hindi nga kami kumpleto dahil kapag kami na kumpleto baka 4 na cottage itong aming nirentahan. Tuwang-tuwa nga si 30 dito, talaga namang talon ng talon ang taas kaya ng cottage. Talaga namang gusto nga nilang magsitalon. Tignan mo yung tatay ko, hindi talaga nagpahuli. Pero sabi ko sa'yo, kung hindi nga ako nabibigatan sa katawan ko ngayon, baka ako tumatalon na rin sa mga oras na yan. At ito nga si birthday girl, enjoy na enjoy. Pero thank you tita sa pagsagot ng ating resort. Natatawa nga ako dito kay Maui dahil nga sagot na nga ang isa sa pangarap niya. Alam niyo ba kung ano yun? Mamaya ko na lang sasabihin. So ito nga si mama, pati na nga rin sa Maricar, nagkayak na nga rin silang dalawa. Muntik na nga silang malayo. Nakadalawang bote rin yata ako ng Sunmig pero hindi ko man lang naramdaman yung tama dahil sobrang init nga. Ito nga si Jubel pati si Naisha nakatulog na nga after nga nilang kumain. And ito nga yung pangarap na sinasabi ko na natupad ni Maui dahil nga yung gusto niyang makainom habang nasa dagat. Partida, uminom na nga yan ng gabi bago nga kami umalis. Nag-inom pa nga sila nila Enan at Dondi nung gabi bago nga kami umalis. Tuwang-tuwa nga ako dito kay Mavi dahil napaka-adorable nga. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ba ako dito kay Boba. Talaga namang natai siya dito sa gitna ng dagat. Habang itong daddy niya pamuni-muni na lang pero alam bang ginawa ni Maui dyan? Sinipa niya lang papuntang dagat ang tae ni Boba. Ang cute ni Miriam, ni Choco, pati na nga rin ni Gavin dito dahil tinuturuan at chinicheer ko nga silang tumalon para mawala yung takot nila sa dagat. And ito nga dalawa kong kapatid, nagkayak nga sila para kunin yung salbabida na napunta sa kabilang bangka. And aside nga sa kayak, meron nga kaming banana boat na activities. At si Miriam nga dito ang mag-drive kasama nga nung driver ng jet ski. Nakakatuwa nga to si Miriam at wala nga takot. Hindi na nga ako sumakay nito para nga ako ang taga-video nila. Pag sumakay ka nga dito sa banana boat ng Kalatagan, that's only 2,500 nga lang. Kaya I highly recommended na matry nyo nga ito. And talagang maririnig mo nga yung mga hiyawan ng aking family. And meron nga rin naglalako na first time ko nga matikman itong sea urchin and napakasarap nga niya talaga. Nako, kung meron nga oyster fresh dito talaga namang bibili talaga ako mga ante. Pero napakasarap nga nitong sea urchin. Pero nabitin nga ako dahil nga umalis na yung nagbebenta. Ito nga ang asawa ko na nalasing na, actually hindi yan lasing pero pag ayan na sandal talaga namang tulog. Walang iniinda kahit tirik ang araw na nakatutok sa kanya. Talaga namang si Boba, unbothered queen nga ang tawag ko sa kanya pero talagang panic attack talaga siya sa dagat. 2 beses na nga siyang nagdagat pero takot talaga siya. So ayun lang ang ganap sa aming floating cottage. May party pa nga ito. See ya!